Kalat naman ngayon sa social media ang mga umano'y kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy para dumalo lamang sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. May buwelta naman dyan ng chairman ng komiting nangunguna sa pagdinig na si Senator Risa Hontiveros. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa mga kapwa niya senador na tutol na ipaaresto at paharapin sa Senate Committee on Women and Children si Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na kasi ang deadline para makumpleto ni Senator Robin Padilla ang 8 pirmang kailangan niya para baliktarin ang contempt order laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, tanging sina Senators Amy Marcos, Bongo at Cynthia Villar pa lang ang pumirma sa inisyatibo ni Padilla. Oras naman na hindi makumpleto ang mga kailangang pirma, agad makikipag-usap si Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri para mailabas na ang arrest order laban kay Kibuloy. Nanindigan naman si Hontiveros na pwede pa rin ipagpatuloy ng Senado ang mga pagdinig nito kaugnay ng mga pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. In aid of legislation nga raw ito para malaman kung may mga pagkukulang ba sa batas pagdating sa mga pinapayagang gawin sa loob ng religious groups. Inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship? Wala bang magagawa dapat ang ating batas? Kung meron namang malilinaw na paglabag, napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Nauna nang sinabi ni Pastor Kibuloy na nagtatago siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Nababahala naman si Hontiveros sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang tagapangasiwa ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay Duterte. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy na may balak tumakas ang pastor, sabay banat kay Senador Hontiveros. Alam niyo, huwag kayong makikiling masyado kay Riza because her reputation for credibility is below sea level. If you remember, she was publicly charged by us a long time ago for tampering with witnesses in the key. Sa gitna ng mga akusasyon laban kay Kibuloy, kumakalat naman sa social media ang isang post kaugnay ng 17 kondisyon di umano ni Kibuloy para dumalo sa Senate hearing. Una na rito, ang pagpapakita ng mukha at pagpapakilala sa mga testigong dating miyembro umano ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi rin daw pwedeng tanungin ang pastor na ang pwedeng sagot lang ay oo o hindi. Dapat din daw payagan si Kibuloy na i-cross-examine o tanungin ang mga witness at si Senador Hontiveros. At dapat din daw ilantad kung magkano ang binayad ni Hontiveros sa mga testigo para dumalo sa pagdinig. Ilang vlogger na ang nag-post nito, pero wala ito sa mismong page ng SMNI na siyang broadcast media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy na may mga ganitong demand ang pastor. Buwelta naman ni Hontiveros, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say,
a self-appointed Son of God. Hindi kami para utusan mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.